Tayo guys. Naputol kasi na lobat ako. So anyways, ayusin ko muna. Okay, and then so habang nanonood ako nung video na yon, nag-discuss sila doon about sa mga yun na nga struggle. It's all about debts and everything. And then syempre nakarelate ako kasi lahat naman tayo may problem sa ganon. So may mga alam niyo yon sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. So sobrang busy kasi natin sa life natin. Nakakalimutan natin talaga to go back to the basic, which is 'di ba? Ito nga napaka ng lesson na natututunan ko sa mother ko is alam nyo that my mother, kahit na nasunugan kami before, imagine nasunog yung tindahan niya na kung saan yun yung pinaka bread and butter niya. Doon niya kami pinagtapos ng pag-aaral namin, and alam mo yun, nagsimula siya sa naglalako siya ng mga items sa mga bahay-bahay nung napunta kami ng Palawan. And one thing na nakita ko sa kanya na very consistent siya na at very consistent at the same time, she is a faithful tithe giver. Daanan kasi to guys, kaya yon maingay talaga. So yon, imagine ha, i-share ko lang bago tayo mag-jump into the devotion na nabasa ko ngayong araw. And then imagine yung nasunog na siguro mga almost million din, 2 million siguro, mga more or less ganon, almost worth 2 million more or less ang laman ng tindahan niya, kabilaan niya na dalawang tindahan. So nasunugan na siya, no. Ito yung nakita namin at narinig namin doon sa treasurer. Sinabi ng treasurer namin before ng treasurer ng simbahan namin na na-touch siya at na-inspire siya sa pagiging faithful ni mama, kasi kahit nasunugan na at naubos talaga, as in natupok talaga ang buong tindahan namin, ang buong tindahan niya, wala halos na isalba, kasi parang ang natatandaan ko as I could remember, mga sunog na lang ng mga stove, mga gas stove yung natira. As in, yung mga sampayan niya ng mga bakal, yun na lang natira. The rest, walang naisalba na kahit isa na pwede mapakinabangan. Lahat talaga as in yung natupok. But then, my mother is a faithful tither, pero nasunugan na siya. Ang sabi ng treasurer namin, nakapag-tithes pa siya. So yun, na-inspire yung aming treasurer sa church na kahit ganun ang nangyari ay nakapag-tithes pa rin siya. So imagine niyo yun guys, na ang sabi nga ng nanay namin sa amin na my God is greater than the fire. Yan yung kanyang talagang nasabi ng mga panahon na yon. Imagine, hindi basta-basta yung masunugan ka, hindi ganun kadali ang masunugan, pero yun yung magandang pinakita sa amin ng mother namin na faithful tither siya. So ngayon, I started my own small business talaga, because this is my dream to have a physical store. So yun, kahit mahirap, sobrang hirap mag-start ng business, lalo't ikaw lang mag-isa, and then pero baon-baon ko yung mga lahat ng mga natutunan ko sa nanay ko, kasi pinalaki naman kami na we need to, yung magbenta ng mga kung ano-ano yun. So natutunan ko yun sa kanya, and nakita ko at na syempre kami, tinetrain niya kami na magbantay ng tindahan namin. So yan, schedule kami since high school pa ganon, since high school hanggang college ay natuto kaming magbantay ng tindahan, yan. And then nakita ko kung paano siya maglista, mag-inventory. So yon, yung meron siyang, i-share ko lang ha, meron siyang
collection notebook, lahat ng mga kita niya for today is nakalista yan. So, nakalagay, date, araw, and then, yan, nakasulat lahat-lahat ng mga every amount na nakasulat. So, yon nadala ko rin yon hanggang ngayon sa business ko. And then, ako natutunan ko na din na kasi syempre bilang nagsosolo ka na, and then eto, i-share ko lang. So, gamit ko yung aking journal before nung nasa DepEd pa ako. Syempre, may space pa siya, kaya ginamit ko na. So, dito ko lahat, gina-journal yung lahat ng makita ko for everyday. Yan, share ko lang. Medyo sira-sira na siya, pero ipapakita ko lang. Yan, everyday yan, nakasulat lahat ng mga kinita ko. Yan, lahat ng mga pumasok na mga kinita ko sa tindahan. Ever since na nagsarili na ako na nagkaroon na ako ng physical store. At the same time, lahat ng mga income na pumapasok sa akin, sa mga massage ko, nakasulat din dito yan. So, yan siya. And then, in-indicate ko dito yung kita, tapos yung 10% ng kinikita ko everyday is kinukumputan ko ng 10%. So, tayo ng mga, as training sa atin, na mas maganda talaga sa negosyo yung kunan natin ng 10% as tithes. Talagang hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Siksik-liglig, umaapo talaga, promise. Pero kung yung hesitate ka pa na, ay kasi ganito lang kinita ko for today, pagka kinunan ko pa ng tithes and offering ko, wala nang matitira, mas mabigat. May pumapasok man na income, pero hanggang doon na lang yon. Hindi natin ma-feel yung talagang flowing grace ba, ganun. Yan, so i-share ko lang yan. Everyday yan, nag-i-inventory ako ng kita. Sira-sira na siya, pero sige, titiyagaan lang natin. Yan. And then, at the other side naman ng aking, share ko lang. Actually, this record is not to, to parang iboy-boy or something. Ako kasi, nag-put into record na ako lahat ng mga expenses na nagastos ko sa araw na yan. So, dito, sa harap ng, dito sa front, is yung lahat ng mga kinita ko, lahat ng pumasok na income and everything. At dito sa gitna is yung aking lahat ng mga expense. So, yon dated. Kasi nag-start lang ako na, nung last year lang ako nag-start talaga. Pero dati-dati, kahit yung mga house to house pa ako, tas mag-deliver after ng school, maglalako ako ng mga paninda ko. Talagang may notebook din talaga ako na naka-inventory yung income and then at the same time yung expenses. So, ngayon, dahil nag-start na ako sa physical store, nag-start ako na mag-put into writing last December 2, 2024, yan. So, yan, lahat-lahat. Since December 2024, everyday yan, nakasulat na. So, eto na put into account ko yung from December, January, February, March, April, May, June, July, August, 8 months. 8 to 9 months na expenses ko, na daily expenses. Yan. So, makikita mo talaga, guys. Sampulan ko kayo ng mga expenses ko, ha. Siyempre, nag-start ako mag-physical store noong December. Yan. Nakalagay dito nung December 3, dito 449, ganon. Noong December 6, 1,780. Daily expense lang yan. Yung mga gasolina, yung mga labor, gulay, bawang, sibuyas, mga ganyan. Siomay, kasi may street food din ako ngayon, guys. Yan, naka-put into account. Nung December 8, mga ganyan, December 11, lahat araw-araw na yan nakasulat na siya. Hindi siya pare-pareho, 700, 300, 1,300, ganyan, 600, 1,300, plus 500 plus 400 plus 800 plus, hindi pare-pareho, guys. 1,000 plus 700 plus 1,500, 800. Basahin ko lang yung unang page lang. 800 plus 65 pesos, meron akong na 65 lang ang daily expense ko.
Meron ako nung December 26, 60 lang yung aking ano. This one is right after the Christmas daw kung sa mga ano. Yan, 60 pesos lang ang gastos ko. And then, may 500 plus, then 2,000. Syempre ito na yun yung may mga dagdag akong paninda sa ano ko sa negosyo. So, yan, mas tumataas siya hanggang pag may naiisip akong mag-click sa mga ano, kasi before yung tindahan ko is nasa harapan ng ano ng plaza, kaya maraming mga bata doon and mga dumadaan-daan na. So, syempre kapag may napapanood tayong mga trending and mga viral na mga pwede nating i-apply sa tindahan, tinatry naman natin at okay naman, nag-click naman din. Yan, 500, meron akong 70 pesos lang, 400 plus 792. So, hindi pare-pareho yung mga expenses. Pero at least, ikaw mismo sa natatrack mo yung iyong expenses. So, yun lang. Na malaking tulong talaga kapag nag-put into writing tayo. So, let's go back to yun sa napanood ko nga. Hindi naman ako perfect when it comes to business like ganito. Kasi syempre hanggang ngayon ay nagsistruggle pa rin tayo to meet our ends every day. Pero nakaka-relate din ako sa mga struggles and ano. Talagang ano tayo kasi yun ang pinagdadaanan natin. So, yun lang, balik lang natin na sa akin as lumaki naman din na Christian and then rooted sa ano na born Christian naman din. Isa lang yung pinakasagot natin sa lahat ng mga ano, kasi ako nagfe-fail din ako na magbigay ng tithes and offering ko sa mga panahon ng mga basta may mga struggle tayong dumarating sa buhay natin. Ang pinakasagot lang talaga to para makaraos tayo sa mga financial ano natin is tithes and offering. Tithes and offering. Kaya ako na ano ko rin na lesson din sa akin and a reminder na kaya ako nahihirapan sa daily expenses, sa mga daily daily needs is that napabayaan ko yung tithes and offering. Yan. Kapag maging faithful na talaga tayo sa Panginoon at unahin natin siya. Yung sinabi ko nga doon sa nagpapa-advise kagabi na napanood ko si Miss Zay. Yan. Na ang sabi ko sa kanya, ano yung naglilimit sa sarili mo na i-try ang mga ideas and ano mo, kasi alam niyo yon yung alam niyo ba yung sa panahon ni Moses nung nag-pass through sila sa Red Sea, hindi yun nabuksan yung Red Sea kung hindi nila ginawa yung first step nila. Imagine lahat na ng providence sa Panginoon nandyan na, pero ang gusto makita ng Panginoon yung first step na gagawin natin. Hindi man tayo perfect, napakadami na natin ng mga pinagdaanan sa buhay natin. Marami nag-struggle talaga ngayon. Hindi ako nag-iisa, hindi rin kayo nag-iisa. Lahat tayo may pinagdadaan and struggle every day. So yun, hindi lahat ng providences ng Panginoon ay binigay na sa atin, Pero ang inaantay lang ng Panginoon is yung action. Yung action talaga. Ako maraming mga bangko pa na naningil sa akin ngayon. It's because dahil sa loan ko na naiwan ko sa DepEd. Yan, araw-araw pa rin nila ako sinisingil, pero sabi ko ang Panginoon na ang marami namang opportunity. Pero alam ko naman na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So yun, yung sa nabasa kong devotion na yung nothing can separate us from God's love, na kahit utang man yan o famine man yan, taghirap man yan, persecution man yan, tribulation man, lahat ng pagdadaanan natin, hindi yun makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. So ang magtiwala lang tayo sa Kanya at lahat isurrender natin.
Kasi madalas nga, 'di ba, kapag may mga times na kapag kumakain tayo, hindi na nga tayo nakakapag-pray, hindi na tayo nakakain na lang kaagad, ganun. Pero we must alam niyo 'yon, mindful na i-seek natin siya una sa lahat, 'di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, yun yung kadalasan nating sagot sa lahat ng mga struggle natin ngayon. Seek ye first, unahin natin siya, 'di ba? At ang lahat ng ito ay idaragdag sa atin. Laging reminder yan, no? Pero syempre tayo personally nakakaligtaan natin, no? Nakakaligtaan natin dahil sa alam mo yung business ng buhay, na lahat ng mga struggle natin parang yun yung nagka-cover sa eyes natin para malagmok na tayo sa super stress, maraming kaliwakanan na naniningil sa atin, ganon. Marami tayong mga family issues, marami tayong mga issues sa mga colleagues natin, issues sa mga kapitbahay, mga marites, ganon. So, minsan nagba-blind sa atin yon, na para makita natin yung ng Panginoon na oo nga naman, lang yan. At saka alam nyo guys, ang isa talaga sa nagpalakas sa akin, yung kasi ngayon syempre wala nang work, wala nang stable job. Kung lang kikita at papasok na income everyday, yun na yung income. So syempre emotional tayo pagdating sa mga konting konting parang stress lang, konting pressure lang, ay parang maiyak ka na, mag-emotional na tayo sa buhay natin. Pero alam nyo ba, mga sis, is isa sa mga nakapagpalakas sa akin talaga yung mother ko, yung nanay ko. At isa lang ang nasabi niya, ang lagi niya sinasabi sa akin, hayaan mo yan, mga obstacle lang sa buhay mo yan, and you should focus to your goal. Focus to your goal, anak. Yan ay lang yan, obstacle lang yan sa buhay. So yun, mag-focus tayo sa ano ba talagang goal natin sa buhay, 'di ba? But then again, we must always remember that seek ye first. Yun. Hindi natin kaya sa mga sarili natin, kundi i-entrust talaga natin fully sa Panginoon, surrender natin fully sa Panginoon, 'di ba? So this is the first time once again na makapagsalita ako dito online, ganon. Makapagsalita, kaya medyo nahihiya pa tayo and everything kasi yon, araw-araw na sa tindahan tayo, and then syempre wala kang kausap masyado pagka may mga customer lang, ganon. Unlike before na nasa school pa ako, syempre araw-araw ka sa mga bata, so meron kang araw-araw ka may kausap, ganon, as in 8 hours ka may kausap, ganyan. Kaya ngayon syempre first time kong mag ng content naman na ganito to be uploaded sa ating mga social medias, na makapag-inspire din naman tayo na hindi lang po kayo nag-iisa sa mga struggle ninyo, hindi lang kayo yung may utang, kami din, ako din, may utang din tayong mga amount na hindi na natin pwedeng sabihin dito. Pero yun, may naman wala namang masama sa na mag-usap, na mag-usap, na tayo. So yun, yun lang po, na sana ay we must be syempre ako, I was reminded by the Lord talaga na nothing can separate us from His love, sa love ng Panginoon, na kahit ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay natin, let's always remember that God is always with us. Diba ang sabi nga doon sa Romans 8:31, na if God is with us, who can be against us? Yan. So yun lang mga sis, tandaan natin yan, na walang sino man ang nalalaban sa atin kung nasa atin ang Panginoon. So yun. So of course, if God is with us, who shall be against us? Who can be against us? So yun lang mga sis. Thank you so much.